ating pong nakita ng video presentation ay isa pong paalala, isang sabi natin, limitado at makataong paraan ng pag-illustrate o pag-describe kung ano ang sakripisyo at hirap na pinagdaanan ng ating Panginoon Jesus. Subalit ang nakita natin yan ay kaya pa ho nating titigan, kaya pa ho nating panoorin. Kung babalik tayo sa talagang tunay na nangyari sa Panginoon, siya na katawang tao, kung babasahin talaga natin ang sinabi ng Biblia sa sulat ni Propeta Isaias, dito walang sinaman sa atin ang kayang isalarawan kung ano ang pagdurusa at hirap na pinagdaanan ng ating Panginoon. At yan po ang mensaheng ating pong tutunghayan ngayong hapon. At salamat sa Panginoon Jesus. Tayo natin tumayo at manalangin. Purihin ka, Panginoon. Mahal namin, Panginoon Jesus, pinadalangin ko po na sa sandaling ito, Panginoon, ang mga puso namin ay patuloy po ninyo, Panginoon, durugin ng makapangyarihan ng salitang Panginoon Jesus. Ang puso ng bawat isa ay magsilbing Panginoon, na isa po, Panginoon, magsilbing matabang lupa na nakahandang tumanggap, nakahandang taniman ng binhi ng buhay, na siya magbibigay sa amin ng kaligtasan, pagbabagong buhay, at mapagpalang pag-asa. Panginoon, dinadalangin ko po, Panginoon Jesus, na ang bawat isang manak mong narito po, ay busbusin po kami lahat ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo, upang, Panginoon, ang lahat ng banal mong salita at mensahe ay pagkakaloob mo sa amin, ay tunay po na ito po ay aming maunawaan sa pulong ng iyong banal na Espiritu Santo. At ito magdadala sa aming Panginoon sa landas ng iyong katwiran at kabanalan, at magbibigay sa aming Panginoon ng isang matatag, matibay at lumanagong pananampalataya sa iyong banal at makapangyarihang pangalan, at aming panindigan at panghahawakan ang banal mong salita, ang makapangyarihang mong salita, ang maaway mong pangako para sa amin. Tutulungan mo kaming maging tapat, maging matatag, na naglilingkod sa iyo hanggang sa iyong muling pagbabalik. Salamat po at sinamahan mo kami, binuhay mo kami sa araw na ito upang kami po'y magsama-samang magkakapatiran, magkaisa kami na sumamba, pumuli sa banal mong pangalan, at buong kababaang loob kaming makinig ng banal mong mensahe, ng banal mong salita, upang lalong lumalim ang aming personal na relasyon sa inyo. Mahal namin Panginoon Kristo, ito po ang aming sabot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming dakilang makapangyarihang Diyos, ang aming Panginoon Kristo, magpakailanman. Amen at amen. Thank you. Palakpakan namin ang pangalan ng Panginoon. At tayo po pwede nang makupo ang naman. Salamat sa ating Panginoon Jesus. Okay. Pwede bang buksan yung ilaw bata siya? Okay. Dala ho ba ninyong Biblia niyo, mga kapatid? Okay. Buksan natin sa Isaiah chapter 53 sa lumang tipan. Noong nakaraang linggo, I hope and pray at iba sa inyo ay nasundan po ninyo yung mensaheng ipinahayag ko po sa inyo. Simula pa po nung nag-umpisa po yan ng Pebrero, March, no? Kaya lang po umabot po yan. Salamat sa Panginoon at kalooban ni Lord na paabutin ngayong mahal na araw yung mensaheng yan. Sapagkat tamang-tamang po talaga yan. Hindi nga lang po ako naging sunod-sunod yung pagtuturo ko po naman ang kanang linggo sapagkat ako po ay nagkasakit. At salamat sa Panginoon, magkasakit man tayo, pinapahayag ang Panginoon ng katapatan ng kanyang salita, ng kanyang pangako, na tayo po ay kanyang pagagalingin. Amen? Pangako ng Panginoon. Hindi lang pagagalingin, kundi ibabalik niya ang ating kalusugan.
At isa yan sa tunay na dahilan kung bakit siya ay nagkatawang tao. Nakita natin kanina. Pero dito, makikita natin, maunawaan natin kung ano po ang sinabi ng ating Panginoon. Binasa natin po noong nakaraan, just to give a refreshing reminder to each and every one of us. Bago po tayo babasahin natin mamaya ang Isaiah chapter 53, tingnan po muna natin ang pinaka-main text natin that I was able to give you noong nakaraang linggo. At yan po ay nasa Hebrews. Ating po tignan. Okay? Sa aklat ng Hebreo, chapter 5, verse 7. Kung natatandaan po ninyo, yan po yung pinaka-main verse, pinaka-main text ng ating pong mensahe na sinimula ko pong dalhin sa inyo simula pa po noong March 8, kung nyo natatandaan. Okay. Let's read the verse all together. Sabi po dyan sa Hebrews chapter 5, verse 7 to 8, during the days of Jesus' life on earth, noong mga panahon, ng mga araw, ng ating Panginoong Hesus ay nagkatawang tao, yung kanyang buhay nung siya'y narito pa sa lupa. Sabi rito, He offered up prayers and petitions with loud cries and tears to the one who could save him from death. Sabi po rito mga kapatid, nung ating Panginoong Hesus po ay nagkatawang tao bilang alinsunod sa dakilang plano ng kaligtasan na tanging Diyos lang na nakaalam at ito'y kanyang ipinayag sa tamang panahon nung siya'y nagkatawang tao. Nung ang Panginoong Hesus po ay nagkatawang tao, mark the word, nagkatawang tao. Sabihin, may dati siyang kalagayan, right? Siya'y Diyos natin na nagkatawang tao dahil walang sino mang makagagawa niyan. Walang sino mang anghel ang makagagawa niyan. Diyos lang na makapangyarihan ang makagagawa ng mga bagay na imposible sa ating mga tao. Hindi natin kayang maunawaan, hindi natin kayang maipaliwanag. Ang mahalaga, naganap, sapagkat yun ang nais ng Diyos. At nasa atin na ngayong mga tao ang sumampalataya o hindi. O sinabi ng Panginoon, kung nais niyong mabuhay ang inyong mga kaluluwa, gusto niyong maligtas, gusto niyong magkaroon ng buhay na walang hanggan, sumampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya ang naging buhay niya rito sa ibabaw ng lupa, mga kapatid, na sabi rito, during the days of Jesus' life here on earth, all of His life, He offered up prayers and petition. Sa bawat sandali, bawat yugto ng kanyang buhay, ang Panginoon po ay hindi tumitigil sa panalangin. Nananalangin siya sa kanyang amang nasa langit. Nakikiusap, nagmamakaawa, namamanhik sa kanyang ama. Sabi rito, na meron po mapatid na pagluha, halos bawat yugto ng buhay ng Panginoon, siya po ay umiiyak. He was always crying and wailing, lamenting. Hindi lang basta iyak, hindi lang basta tumulang luha, humahagulgol ang Panginoon. Nananangis. Iniiyakan niya tayo. Iniiyakan niya ang sangkatauhan. Ayan o, liwanag na kanyang sinabi rito. Ang ating Panginoong Hesus ay palaging umiiyak, palaging tumutulo ang luha, habang siya'y nananalig at mamakaawa sa kanyang ama na nasa langit, na tanging makapagliligtas sa kanyang mula sa kamatayan. Yan ang hiwaga po ng kalangitan. Yan ang hiwaga ng napakadakila at napakalalim at napakalawak na karunungan ng Diyos. Na sa unang pagdinig parang imposible. Paano nangyari? Diba? Pero sabi nga po ng anghel na si Gabriel, na sinabi niya kay Maria,
Sa Diyos, walang imposible. At sinabi rin niya ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sabi ng Panginoon, sino pa maliligtas kung ganyan ang parang napakahigpit ng kautusan? Ano sabi ng Panginoon? Sa Diyos, walang imposible. Okay? Ang tanging gagawin nating mga taong makinig sa puso, sa kapalatayanan ang kanyang sinabi rito. Siya'y nanalangin at makaawa, nakiusap sa kanyang amang nasa langit na makapagliligtas sa kanyang mula sa kamatayan. Tandaan natin, kaya isinilang ang Panginoong Hesus, kaya siya nagkatawang tao, kaya siya dumating sa lupa para lamang mamatay, para lamang magsakripisyo ng kanyang dakilang buhay alang-alang sa ating mga tao. Yan ang dakilang hiwaga ng Diyos at dakilang plano ng Panginoon na walang kaalam-alam sa Satanas. Akala ni Satanas ang tanging paraan, ano ba ang plano at balak ng Diyos sa katauhan, kinakailan ng hadlangan. At tanging paraan ng kanyang pagadlang patayin ang Panginoong Hesus. Kaya simula pa lamang sinapupunan ni Maria, meron nang nagbalak na patayin ang Panginoong Hesus. At nung siya isinilang, tandaan nyo, nung siya 2 taong gulang ng panahon ni Herodes, pinapatay ni Herodes ang lahat ng mga batang lalaki, edad 2 taon pababa. At napakaraming account sa Ebanghelyo ng Panginoon, napakaraming mga pangyayari sa buhay ng Panginoong Hesus na talagang gusto siyang pigilan ni Satanas. Kasi walang kaalaman ng Satanas kung ano ang dakilang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Wala siyang alam. Na sinabi po ng Korinto, kung alam lamang ni Satanas ang plano na ng pagliligtas sa Diyos, hindi niya sana ipinapatay ang Panginoon ng kaluwalhatian. Natindihan niyo mga kapatid? Akala ni Satanas, nung ang Panginoong Hesus, naudyukan niya si Pilato, naudyukan niya yung mga Pariseyo, mga skriba, yung mga tao walang utang na loob na pinagpalat, pinagaling ng Panginoon, nakisama sa kagustuhan ng mga Pariseyo na gustong ipapako sa krus ang Panginoon at si Barabas ang palayain. Nung sumisigaw silang ipako sa krus, tuwang-tuwa si Satanas. Salamat, lakas na. Kasi hindi siya umubra nung dinukso niya ang Panginoon ng 3 beses. Hindi siya umubra. At sa pinakamatinding tukso, sa pangatlong tukso, na inakyat niya ang Panginoon sa pinakamataas na bahagi ng daigdig at ipinakita niya pansamantala ang lahat ng kaharian. Ang lahat ng kaharian ng buong daigdig. Nung nakaraan, kasulukuyan at hinaharap, ipinakita yan ni Satanas sa Panginoong Hesus pansamantala. At sinabi ni Satanas sa Panginoon, ng buong kasinungalingan, sabi niya, lahat ng yan ay akin. Ibibigay ko yun sa iyo kung ikaw ay luluhod sa akin at sasamba. Tandaan ninyo mga kapatid, si Satanas nating Lucifer, kaya po yan bumagsak at naging Satanas, naging demonyo, naging prinsipe ng kasamaan, sapagkat gusto niyang maging Diyos din. Naintindihan po ninyo mga kapatid? Yun ang gusto niya, nasambahin siya ng tao. Hindi po pwede. Nag-iisa lang ang Diyos. At hindi niya pwedeng ibahagi ang kanyang kaluwalhatian bilang Diyos o kani-kanino. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Hindi po siya makalapit sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ang pwede niya nang lapitan ay yung mga dugot laman. Noong panahon yun, ang Diyos ay nakaranas tuksohin sapagkat siya ay nagkatawang tao. Inuulukan niya ang Panginoon na pag tinanggap mo ang alukong ito na walang kahirap-hirap, ibabalik ko sa iyo ang kaharian ng buong mundo. Basta lumuhod ka lang sa harap ko at sambahin ko ako. Nanalo ba Satanas? Hindi. Pero nung panahon yun, napakalaking oportunidad yun sa Panginoong Hesus para hindi siya mag-usap. Para hindi siya maghirap. Takin mo, ibabalik ang sangkatauhan sa Kanya. Hindi nila kinakailangan mamatay sa krus.
napakatinding tukso. Bilang tao, madali tayo matukso. Ito hindi. Bilang tao, madali tayo matukso, kapatid. Huwag mong sasabihin, hindi ko rin pwedeng pagmalakin, hindi ako natutukso. Natutukso tayong lahat. Dumarating tayo sa mga sandali ng buhay natin na talagang there will always come a time that there will be a moment of a very lonely moment in our life, a very dark moment of our existence. Darating yan. Darating yan sa buhay natin na parang sa napakababa mong lugar at napakadilim na sitwasyon. Talagang tutuksoin tayo ng kaaway. Pero ang tukso, hindi po yan kasalanan pa. Nagiging kasalanan lang yan kapag yan ay in-entertain ng tao sa kanyang puso't kaisipan, pinaglaruan niya, inisip niya, in-imagine natin, na ginagawa natin, o ano man yan. Doon niya nagiging kasalanan kapag tayo ay nagpatangay, pag tayo ay nagpasakop doon. Ang Panginoong Hesus, sinubukan ni Satanas tuksoin, hindi siya nagtagumpay. Purihin ang Panginoon. Sapagkat ang daan tungo sa buhay na walang hanggan, ang kalooban ng Ama para sa Panginoong Hesus, kinakailangan niyang tahagin ang landas ng pagdurusa patungo sa bundok ng Kalbaryo at kinakailangan ihandog niya ang kanyang dakilang buhay bilang pagsunod sa kalooban ng Ama sa dakilang plano ng kaligtasan. Kinakailangan magdusa ang anak ng kataas-taasan Diyos. Kinakailangang mamatay ang Panginoong Jesucristo para sa kapatawaran ng sangkatauhan, para sa kaligtasan nating lahat, at para sa pagbabago natin. At upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, kinakailangang paghirapan yan ng ating Panginoong Hesus. Yun ang kalooban ng ating Amang nasa langit, na kinakailangang si Kristo, kaya siya pinanganak, hindi para tumanggap ng pagsamba at paglilingkod at sa katawan. Kaya siya pinanganak para lamang mamatay. Ano nga po ba natin mamatay? At yan po ay hindi basta-bastang napakadaling gawain na tinahak ng Panginoon. Ang mensaheng ito ay binigyan ko ng pamagat. Compassion when God cries. Compassion when God cries. Habag, dakilang habag, nung umiyak ang Diyos. Ang tanong, kailan umiyak ang Panginoon? Kailan umiyak ang Diyos? Yan ang tanong. Ang ating Diyos ay matagal nang umiyak simula nung ang tao ay nagkasala. Sa Genesis chapter 6 pa lang, mababasa nyo na yan, verse 6, na bago ginunaw ng ating Panginoon Diyos ang mundo sa pamagitan ng tubig noong panahon ni Noah, ang sinabi po doon, labis na nasaktan at nadurog ang puso ng Diyos. God's heart was grieving that time. We grieve our heart. We cause Him pain. Ibinigay ng tao yan. Ang puso ng Diyos ay nandulog at nasaktan. Kapag kayo bilang mga tao, kapag kayo'y nasasaktan ng inyong damdamin at kalooban, kung tayo bang po ay nasasaktan, ano po ang nangyayari sa atin? What do we feel emotionally speaking? Ano po ang nararamdaman natin? Pag nasasaktan ng kalooban natin, nagkaroon ng dagok sa ating buhay, naglulundag ba tayo sa tuwa? Ano ang unang reaksyon natin? Ano ang emosyon na tagang bumabalot sa atin pag tayo labis sa sasaktan? Parang durog na durog ang puso natin. Ano nangyayari sa atin? Ha? Ano nangyayari? Tawa ka ba ng tawa? Ano? Umiiyak ka. Right? Umiiyak ka. Kaya manilika tayo ng Panginoon na may butas yung ating mga mata natin dito. Kasi yun ang purpose nun. Yun ang purpose, yun ang layunin nun. Lalabasan ang luha niya. At ang luha, mapatid, napakalaki ng sinisimbolo niyan.
At ang pinakaunang na sinisimbolo niya pag tayo po ay umiyak, andun ang pagkadurog ng ating puso. Andun ang pagkadurog, andun ang pagpapakumbaba, maaaring andun ang panghihinayang, andun ang labis-labis na talagang kalungkutan. So there is no joy in it. Walang kagalakan doon. Talagang andun. Napakasakit. Ang Diyos ay umiyak. Bakit? Sapagkat siya po ay Diyos ng awa at habag. Ipinakita ko naman nakarang linggo. Now, if you will find time to review, manood kayo sa YouTube natin tsaka sa Facebook ng ating congregation, yung mga nakaraang pa mga series para lalo po ninyong maunawaan ang mensahe ngayon dahil tayo po nasa huli ng bahagi. Ang Diyos ay unang umiyak ng ipinahayag sa Aklat ng Korinto na siya ang ama ng lahat ng awa at habag. Okay? Tandaan niyo po yan, mga minamahal ko, mga magulang, kapatid ko sa Panginoon. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ang Diyos na nagkatawang tao ay Diyos ng awa at habag. Yan po ang ating Panginoon. Ibang-iba, napakalayo po sa mga Diyos-Diyosan, iba't ibang reliyon sa lupa na pinakilala nila sa katauhan. Hindi ko na iisa-isahin yan. Merong reliyon na ang lagi ng pinoproject sa kanang Diyos ay laging galit. Na pag hindi mo nasundan gusto niya, talagang papatayin ka na lamang. At mayroong reliyon na nagtuturo na para makaakyat ka sa langit, tinakalang makapatay ka kahit isang Kristiyano. May ganyang reliyon. At may reliyon naman na walang ginawa kundi tinakalang kang maghandog, magkatay ka para palubagin mo yung kalooban ng Diyos na yan. So anong iniinsil nila sa puso ng tao? Takot. Pero ang Diyos ng Kristyanismo, kapatid, ang tunay at nag-iisang dakilang Diyos, siya Diyos ng awa at habag. Amen, mga kapatid? Amen. Dito, siya'y ama ng lahat ng awa at habag. Kaya minamahal ko, mga magulang kapatid ko sa Panginoon, purihin ang Panginoon Jesus. Meron tayong kaakapay sa buhay na ito. Ang Diyos na tinanggap natin sa puso natin bilang ating tagapagligtas ay hindi po estranghero pagdating sa ating pong pakipagbakak sa buhay. Hindi po malayo ang kanyang puso't damdamin sa mga paghihirap na dinadanas natin. Sa mga gabit sandali na tayo umiyak at lumuluha, sa mga panahon na parang tayo po'y inapakan, nilurakan na agabyado, pinaiyak, mayroong Panginoong Diyos hindi lamang tumitingin sa atin, kundi kasama natin na nag-aaliw sa atin. Diyos na nakikinig ng bawat daing ng pagluha na nangyayari sa atin, sapagkat siya'y ama ng lahat ng awa at habag. Doon unang umiyak ang Panginoon. At pangalawang pag-iyak ng Panginoon, siya'y Diyos ng lahat ng kaaliwan. Nang ibig sabihin ng Diyos ay lagi nating maasahan. Lagi tayong sinasamahan. He empathized with us. Binanggit ko noong nakarang linggo, nagbigay ako ng 3 mga original na lingwahe na kung saan tinignan natin ang iba't ibang kahulugan ng salitang compassion pati ng comfort. Ang compassion na patid, nagbigay ako ng wikang Greko, Hebreo, at isa sa magandang translation na naibigay natin, mga patid, ay yung Latin meaning, yung Latin word na ibig sabihin ng compassion means compati. Na ibig sabihin ng come together, empathy, suffering. Sabi po dyan. Suffering. So, pag sinabing Diyos ng awa, hindi lang siya nakatingin, okay? Hindi lang siya mapatid na parang naaawa sa iyo from a distance. Ang Panginoon ay kasama mong nagdurusa. Nakinig ko ba tayo, kapatid? Kaya nga po siya nagkatawang tao to empathize with us, to suffer with us, to be with us. Samahan tayo anumang sitwasyon ng ating buhay. Yan po ang kabait at kabutihan ng ating dakilang Diyos. Kaya siya nagkatawang tao para ipahayag sa atin na hindi tayo nag-iisa. Na bagamat tayo dinurog at binasak ng kasalanan, at ang kasalanan ang naging dahilan kung bakit malayo tayo sa Diyos, pero nung siya'y nagkatawang tao, malapit na malapit na malapit
ang Diyos sa atin, ang ating Panginoong Hesus. In fact, ang pangalan niya Emmanuel, na ibig sabihin, ang Diyos ay kasama natin. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Hindi tayo pinabayaan ng kahit anong pang naramdaman natin, kahit anong pang pakiwari natin, kahit anong sakit pa at damok sa buhay ang dumating sa ating kapatid. Ang katotohanan, hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. God is always suffering with us. At lalong ipinakita yan nung siya'y nagkatawang tao at nagandog ng kanyang buhay sa krus at namatay para sa atin. God is suffering with us. Pangatlo, umiyak ang Diyos nung siya po ay nagpahayag sa atin bilang dakilang saserdote. Ang mga saserdote nung panahon yan, ang pinakadakila, pinakapulong saserdote, dapat ang papel niya siyang mamamagitan para sa tao at sa Diyos. Dapat ganun. Siya ang mag-intercede. Kung ano sana ang kasalanan, pagkasalanan mo, ang dapat ang gagawin ng saserdote, tatakpang ka niya. Tatakpang ka niya dapat. Mamamanig siya sa Diyos, magmamakaawa siya, na huwag nang ipataw sa akin o sa iyo ang pakusa ng kasalanan na gawa ko sa pangit nakikita mo sa akin. Yun dapat ang papel ng pulong saserdote. Kaso ang problema, ang mga saserdote, tao rin lang na katulad natin. Na pag pumasok siya sa pinakabanal na bahagi ng tabernakulo o templo, minsan sa isang taon, pumapasok siya doon para ipagtanggol at i-represent ang sangkatauhan. Ang problema, walang perpektong pulong saserdote, sapagkat lahat yan ay taong katulad din natin. He was supposed to defend us. Dapat pumapasok siya doon para ipagtanggol tayo, para tayo tulungan at bigyan tayo ng katwiran sa harapan ng Diyos. Kaso problema, tao rin siyang katulad natin. Kaya, araw-araw nagsasakripisyo ng mga hayop, mga handog na susunugin. Pansamantalang magtatakip ng kasalanan ko't kasalanan mo kapag ikay lumalapit sa tabernakulo, ibibigay mo doon sa saserdoteng naka-assign na tanggapin ang iyong handog. Kung yan man ay tupa, kambing, kung yan man ay ibon, depende sa iyong socio-economic status at depende kung ano ang sinasabi ng Levitical law, kung anong kaya mo. Ang importante, magdadala ka ng iyong handog, nakakatayin, i-represent ka. Pag binigay mo yan, bago yan tuluyang katayin ng saserdoteng naka-assign po doon, bago po yan yung sabing hiwain yung leeg o anumang bahagi, ipapatong ng isang tao, ng isang Israelita o tayo, ipapatong mo yung kamay doon sa ulo ng hayop na iyong inihandog. Ano ang sinisimbolo nun? Lumalabas na parang ikaw na yun. Aakuin ng handog mo, ikaw. Kaya pag binigay na yan doon sa saserdote pinatay at tumigis ang dugo, diba sinabi ng Panginoon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan ang kanya sinabi. Salit na ako, ikaw ang mamamatay, yung inihandog kong hayop ang mamamatay para sa akin. Subalit, hanggang doon lang yun. Hindi niya yan nabago ang puso ng tao. Hindi niya nabago ang pagkatao natin. Hindi niya naalis ang ating pagiging makasalanan. Pansamantala lang yun. Ilang daang libong mga hayop, ilang milyong mga hayop ang pumanaw. At pansamantalang naging sakripisyo para lamang pagtakpan, pansamantala ang pagkakasala ng tao. Then, ang pulong saserdote, tao rin katulad natin, na supposedly siya yung mga magitan, namamatay din taon-taon. Kasi may kasalanan din. Kaya wala eh. Kawawa ang kalagay ng sangkatauhan. Pero anong ginawa ng ating Panginoon? Sa kanyang dakilang plano ng kaligtasan, si Jesucristo ang pinakadakila, siya po ang pinakamataas na saserdote
na hindi naghandog ng mga hayop na kinatay, magtitigis ang dugo at susunugin na araw-araw ginagawa. Sa Panginoong Hesus, minsan lamang siyang naghandog. Minsan lamang at para sa lahat. At ang ginawa ng Panginoon, siya na po yung punong saserdoteng mamamagitan para sa ating lahat, na hindi niya kinakailangan, mapatid, maghandog ng sariling hayop, na ihandog niya bago siya harap sa Diyos, representing the people. Hindi niya gagawin. Bakit? Sapagkat siya mismo ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sangkatauhan. Hindi lamang siya pinakadakilang pulong saserdote, siya rin mismo yung pinakadakilang handog. At hindi siya naghandog sa tabernakulo, hindi siya naghandog sa templong gawa ng makasalanang kamay ng tao. Inihandog ng Panginoong Hesus ang kanyang dakilang buhay doon sa tabernakulo nasa kalangitan, na hindi gawa ng kamay ng sinuman, sapagkat yun ay kalangitan, trono ng katastasan ng Diyos. Doon siya pumasok, doon siya naghandog minsan ng kanyang buhay at para sa lahat. Hindi yan paulit-ulit. Amen? Hindi yan paulit-ulit. Minsan at para sa lahat. Ang anak ng katastasan Diyos, ang nagsilbing kordero ng Diyos, ay minsan lamang naghandog ng kanyang buhay, tumigis ang kanyang banal at makapangyarihang dugo ng ipinagbayad sa matinding paniningil ng kasalanan, sapagkat ang kapangyarihan ng kasalanan ay kamatayan. Naintindihan ba natin, mga kapatid? Ang kapangyarihan ng kasalanan ay kamatayan. Kaya sabi ng Panginoon, kung kayo'y naatili sa inyong kasalanan, mamamatay kayo, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Kristo ay kapatawaran, kaligtasan, buhay na walang. Amen? Nung inihandog niya ang kanyang sarili, siya po ay tumangis, lumuha at umiyak. At ang pang-apat na ito at pinakahuli, dito tayo magtatapos. Itong pang-apat na kaparaan ang ipinakita ng Diyos ang lalo magbibigay sa atin ng pangunawa. Dito natin lalo makikita ang pagbuha, ang pagtamis ng kataas-taasan ng Diyos. Tingnan natin. Sinabi sa Isaiah chapter 53, from verse 1, sabi dyan ni Prophet Isaiah, Lord, who has believed our message? Panginoon, sino maniniwala sa mensaheng dadalhin ko't ipapahayag ko sa sangkatauhan? Sino maniniwala kaya dito, Panginoon? And to whom has the arm of the Lord been revealed? Kanino mahayag ang mapagpalang kamay ng Diyos? He grew up before Him like a tender shoot, and like a root out of dry ground. Lumaki siya sa harapan ng kanyang ama. Parang isang talaga pumapatid na napaka-fragile, napaka-banayad, na isang tender shoot na sinabi. Listen to the word tender. Mahinahon. Magaan. And like a root out of dry ground. Para bang isang ugat na sinikap mabuhay sa gitna ng isang tigang at tuyong lupa. Anong mensaheng pinaparating dito, mga kapatid? Anong mensaheng pinaparating dito? Ang pinakahuling bahagi ng ang Diyos natin niya ay nung siya ay nagkatawang tao. Sinabi po rito sa verse 3 ng Isaiah 53. Sabi diyan, bago po yung word na yun, He had no beauty or majesty to attract us to Him. Wala siyang
kagandahan, wala rin po siyang, sabihin natin, pagkamaharlika para tayo po ay ma-attract sa Kanya. And nothing in His appearance that we should desire. Kaya nga po mga kapatid, yung pong pagsasalarawan nila ng mukha ng Panginoon, nakikita natin, di ba, napakagwapo ng Panginoon, totoo hindi? Ha? Kasi yun lang ang kaya ng tao eh. Yun lang yung kaya niyang liripin. Hindi natin mga kapatid, ang kinis ang balat, ang tamos ang ilong, ang ganda ng mata. Tagang kung titagan natin, picture perfect. Di ba? Napaka-perfecto ng kanila pong depiction ng ating Panginoon. The way they illustrate yung kung ano yung imagination ng taong katulad natin na napakababaw lamang. Yung hanggang kung ano yung kaya lang nating matarong, yun ang pinapakita nila sa mga larawan, kahit sa mga dibultong pinagagawa ng mga tao. Alam natin mali-mali yun. Ang tanong, yun ba talaga si Jesus Christ? Yun ba talaga ang itsura niya? Kung titignan natin dito sa Isaiah chapter 52, tingnan niyo po mga kapatid, kung titignan natin ang Isaiah chapter 52 sa verse 14, sinabi po dyan, just as there were many who were appalled at Him, His appearance was so disfigured. Basahin po ninyo, verse 14. His appearance was so disfigured. Okay? Naintindihan natin? Ang kanyang mukha ay, ano? Ang kanyang mukha ay ano? Pag sinabing disfigured, ay hindi mo talaga ma-recognize, tao ba ito? Ang sabi dyan, ang mukha ng Panginoon was so disfigured, it was marked beyond recognition. Hindi mo makikilala. At hindi mo masasabi, tao pa ba itong nakikita namin? And sinabi na pa kay Prophet Isaiah, His face was disfigured. Ang kanyang pong appearance was totally disfigured. Hindi mo ma-imagine. Kanina, yung video pinanood natin, dahil yun na tagang kayang matarok at kayang magawa ng taong katulad natin sa paggawa ng ganung pelikula, nakikita pa natin ang mukha ng aktor, di ba? Di ba, Martin? Nakakatulong po yun. Lalo na nga ang katotohanan ang pinapahayag doon. Pero yung mukha pa natin, kilala pa natin eh. Pero dito sinasabi ng Bible, His face, His appearance was so disfigured. Beyond recognition. You cannot even define it. You cannot even distinguish if that is a face or appearance of a man or human being or anything else. Hindi mo nga masabi, tao pa ba ito? Tao pa ba ito nakikita natin? Ayun na sinabi, He was disfigured beyond that of any man. Kahapon may pinakita sa akin ng kapatid ko si Vales Pacno sa kanyang messenger, yung binubog yung mukha, di ba? Kahit papaano, kahit may bukol-bukol yung dito niya, alam mo tao. Di ba? Eh dito mga kapatid, beyond recognition. Hindi mo maintindihan kung paano nila winasak ang pagkatao ng ating Panginoon Jesus, kung paano sinira at winasak ng kasalanan. Doon mo talaga makikita na halos, hindi ko na kayang describe pa. Kasi niwala na sinabi ng Panginoon, disfigured. Talagang, ano ba ito, gutay-gutay, wasak-wasak, na nagpapakita lamang ganon katerible ang kasalanan. Ganon katindi ang sumpa ng kasalanan. Ganon katindi ang kapal ng kadiliman. Ganon ang gusto niyang gawin sa atin ni Satanas. Gusto niya tayong wasakin. Gusto niya talaga tayong patayin. Gusto niya talaga tayong mapatid at talagang wasakin ang buhay natin. Wasakin ang lahat-lahat sa atin. Pero ang lahat ng yan ay inako ng ating Panginoong Jesus. Ang kanyang anyo, it was marked beyond human likeness. At sinabi nga rito, kaya nga, wala siyang kagandahan.
Kala natin, iyon ang isip natin. Kahit sino namang well-meaning na tao katulad. Well, siyempre, dahil nirespeto at mahal natin ang ating Panginoon Diyos. Kahit ba lang sa larawan na lang o sa ribulto, mali nga yun eh. Mali nga yung ribulto eh. Pagsamba sa mga bato, ribulto, Diyos-Diyosan. Mali yung kahit picture. Pero kahit papaano, parang nasisihan ka na. Yung gano'n ang itsura ng ating Diyos sa panaglilingkuran. Minsan parang pampalubag-loob na lang sa kanya-kanya nating personal na damdamin na napakagwapo ng ating Diyos sa laman. Kahit tingin na sa akin, pangit ako basta gwapo, Diyos ko. Diba? May ganyan eh. Gwapo talaga, pati ang kanyang kutis talaga naman. Silky white, matangkad, lahat ng magandang features nilalagay niya sa Panginoon. Pero mali. Dahil sinasabi ng Bible, hindi mo nga makilala. Na nagpapatunay lamang ang Panginoon Jesus ay napaka-ordinaryo nung siya po ay nagkatawang tao. Napaka-ordinaryo. Hindi siya kapansin-pansin. Hindi siya politiko. Hindi siya maharlika. Hindi siya artistahin ng itsura. Napaka-ordinaryo ng Panginoon, mga kapatid. Hindi siya pinanganak sa palasyo. Wala siyang kayamanang may pagmamalaki. Wala na siyang sariling bahay eh. Gusto nga ng mga taong sumunod sa Kanya, Panginoon, pwede ba ako sumunod? Sige, sumunod kayo. Lord, pero saan mo kayo natutulog? Saan kayo nakatira? Sabi niya ng Panginoon, mag-igi pa raw ang mga asong gubat, may lungga na inuuwian. Pero ang Panginoon, wala man lang masandala ng kanyang ulo pag siya'y pagod at gustong matulog. Wala. Pinili ng Panginoon ang napakasalat at aghihikaos na buhay. Pinili niya ang pinakamatinding ordinaryong pagkatao. Akala siguro natin nung ang Panginoon Jesus ay nagkatawang tao, pinapalakpakan siya palagi. Para siya lagi yung tinitignan. Hindi katulad natin, madali tayong mauto ng mga artista, hinahangaan natin. Pag meron lang dyan mayaman, hangang-hanga tayo. Pag may mga politikong ganyan, sinasanto ng iba, uto-uto. Kahit magnanakaw, bubutuhin. Kasi masyado tayo na-entra, masyado tayo napapasonate sa panlabas. Ang Panginoon hindi ganun. Wala siyang superstar complex, ang Panginoon Jesus. Wala siyang kagandahang panlupa na kaya nating makita at i-describe. Hindi siya mayaman, hindi siya politiko, hindi siya bilyonaryo, hindi ganun ang Panginoon. Walang anumang bagay na nasa Kanya na ma-attract tayo. He was very, very ordinary. Hindi ka pansin-pansin. Hindi ka puna-puna. Yan ang ating mahal na Panginoon Jesus. Sabi nga rito, He was despised and rejected by man. Kinamumuhian siya at tinanggihan ng tao. At ito ang pinakamatindi, mapatid na marinig dito. Na kung bakit talaga ang Diyos ay umiyak at nabuha. Sapagkat sinabi rito, hindi siya tinawag na kataas-taasan Diyos o King of Kings. Hindi siya tinawag na Lily of the Valley. Hindi siya tinawag dito ng Jehovah Rapha, Jehovah Jireh. Hindi ito. Punong-puno ng kapangyarihan ng mga titulong yun ng ating Panginoon Jesus. Pero dito, sa verse 3 ng Isaiah 53, sabi dito, He was despised and rejected by men. Ibig sabihin, hindi katanggap-tanggap ang Panginoon Jesus sa sangkatauhan. Ang sinabi niya rito, He was despised and rejected because He is the man of sorrows. Siya ay isang tao na punong-puno ng kabigatian. Lahat ng paghihirap at pagparusa ng sangkatauhan, dala-dala ng Panginoon Jesus. Ano nangyari sa Kanya? Dinala niya pa rin ang ating mga paghihirap, karamdaman, sakit at kapagatian. Akala natin, nung siya ay pinarusahan sa krus, akala natin sinumpa siya ng Diyos. Yun ang akala natin. Sapagat sinabi sa Biblia, ang sino mang ibinibitin sa pulong kahoy, sinumpayan ng Diyos. Yun ang akala natin na kaya siya namatay sa krus dahil kasalanan niya. Hindi. Pero sa kapila ng maling haka-haka ng sangkatauhan, ang Panginoon Jesus ay tinusok
ang kanyang tadyang dahil sa ating pagsalangsang at siya'y tinurog dahil sa ating kabuktutan at kasamaan. Ngunit ang kapayapaan na tinatanggap natin kapag tayo'y nananalangin at nagpapasakop sa Panginoon, yan ang kapayapaan. Dala-dala niya siya'y naparusahan. At ito po ang pinakamaganda at tanging ito lang ang pag-asa natin na mapapanghawakan natin, kapatid. Kahit taningan ka pa ng sinamang doktor at anong pang naramdaman natin sa ating kagawa. Sabi diyan, dahil sa kanyang matindi na pagdurusang paghihirap sa pamagitan ng kanyang sugat at latay, ikaw at ako ay gumaling. Amen! Amen! Kapatid, ang mensahe ito'y dadalhin natin habang tayo mabubuhay. Amen! Ang Diyos natin ay napakatuloy. Ang Diyos natin ay umiiyak para sa atin. Pagpalain tayo ng Panginoon. Panginoon, dalangin ko po na sa pagdurusang niya, tularan kita. Tularan namin kayo. Salamat na matay ka para mabuhay kami. At muli kayo nabuhay para kami manatiling matatag, ligtas, at may buhay na walang hanggan sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Sumayin niyong himala ng muling pagkabuhay. Amen! Sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah!